biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin at muli sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita sa umagang ito. Ating puntungayan sa aklat ng Revelation chapter 14 verse 4 to 5. Ganito po sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mga ito ay hindi nangahawas sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis. Ang mga ito ay ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito ay binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kani-kaniyang mga labi ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang duwis. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito nga yung ating pag-aaralan about the power of redemption. Nang ibig sabihin ang katubusang ginawa ng ating Panginoon Kristo ay may kapangyarihan. At ito nga yung sinasabi sa aklat ng Roma na kung saan ay naririto ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan nga ng mabubuting balita. At ano naman yung mabuting balita? Ang mabuting balita ay tayo nga'y tinubos ng ating Panginoong Heso Kristo. Ganito ang sinasabi ng Romans chapter 1 verse 16. Sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya na nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya dito makikita po natin na sinasabi rito, ang kapangyarihan ng Diyos ay naririto sa tinatawag na ebanghelyo o mabuting balita. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, if ever tayo po ay mai-involve dito sa mabuting balita at mangyayari sa atin yung plano ng ating Panginoon Diyos na kanyang ginawa para sa atin, ang tayo ay kanyang tubusin. Bagamat matagal na tayong natubos. Ang ibig sabihin lamang dito ay kinakailangang ma-involve tayo o sumaatin yung pananampalataya o yung pagkaunawa. Kaya binanggit dito mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Nang ibig sabihin hindi nagtatapos ang gawa ng ating Panginoon Diyos nang tayo ay tubusin ng ating Panginoon Kristo sa kasalanan. Kundi naghihintay siya sa mga tao na kung saan ay buong puso o kusang loob na tatanggapin ang katubusang ito or else siya'y makikipagkasundo sa biyayang ito na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung hindi makikipagkaisa ang bawat tao, ito ay mauuwi sa tinatawag na kawalang kabuluhan. Kaya po napakahalaga nung tinatawag na response ng bawat isa sa atin at yung ating pagtugon ay yung may kalakip na pananampalataya. At lagi natin sinasabi, lagi itong nagpapasimula sa tinatawag na pagpapakumbabang loob. Kalakip noon ang paggalang at pagrespeto sa salita ng ating Panginoon, ang paggalang at pagrespeto sa ating Panginoon Diyos at sa usapin ng pakikipagkasundo. Ito ay isang bagong tipanan ng ating Panginoon Diyos sa tao, walang iba kundi yung tinatawag na redemption. Kaya ibig sabihin, mahalaga yung agreement, mahalaga yung pagkakaunawaan ng dalawang bahagi. Siyempre, ang bahagi ng ating Panginoon Diyos, yan ay nasa kayusan at maayos na. Ang hinihintay na lamang niya ay ang bawat isa na lalapit sa kanya na makikipagkasundo dito sa tipanang ito na walang iba kundi yung redemption, yung katubusan. Kung siya ay magiging totoo sa kanyang puso. Na talagang ang plano niya ay makipagkasundo dito sa bagong tipan para sa kanyang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya po ang katubusan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ito'y mahalagang maunawaan natin na ang layunin nito, tayo ay alisin
tayo ay tubusin, tayo ay ibalik sa panig at ilalim pamamahala ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos at hindi tayo mananatili doon sa pinagkatubusan sa atin ng Panginoon at yun ay niwalangang bahid na anuman. Niwala na siyang authority, niwala na siyang kamandag, niwala na siyang impluwensya sapagkat tayo ay nalagay na sa pagmamay-ari ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito makikita po natin yung usapin ng redemption sa ating teksto. Ang sabi rito, ito yung 144,000 dito sa aklat ng Revelation chapter 14 na binabanggit doon sa verse 4 na sinasabi ito'y mga binili ng dugo ng kordero sa gitna ng mga tao sa lupa. Nang ibig sabihin may mga tao na nakaunawa na kung saan ang redemption ng ating Panginoon ay kanyang pinalagyan o pinahalagahan. Nang ibig sabihin hindi niya ito pinabayaan, binigyan niya ito ng importansya at kabahagi sila dito sa redemption ginawa ng ating Panginoon. At ito ngayon nakamamangha na natala sa banal na kasulatan. Ang sabi rito, sila'y walang mga dungis, sila'y malilinis, at walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Ito yung mga tinatawag na pangunahing bunga ng kordero na kanyang binili sa ibabaw ng lupa. Nang ibig sabihin, ang katubusan na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, ito'y may katotohanan at merong bisa. At ito yung ating mahalagang maunawaan. Kaya nga sabi ng ating pinag-aaralan ito, the power of redemption. Kasi itong mga taong ito, ang sabi nga, ako'y naniniwala pare-pareho lamang tayong tao. At yan yung sinasabi na Romans chapter 3 verse 10. Walang matuwid, wala kahit isa sapagkat mula sa lahi ni Eva at ni Adan, ang lahi ng tao ay dinaluyan ng kamandag at kapangyarihan ng kasalanan. Kaya yung pag-aaral natin noong nakaraan, na sabi nga ang puso ng tao ay totoong masama at mandaraya. Nang ibig sabihin, hindi pwedeng pagkatiwalaan ang isang pusong mandaraya at masama. Kaya ngayon yung pinag-aralan natin about steward or faithful steward, sila'y mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoon Diyos sapagkat sila'y nilinis. Binago sila ng Panginoon, niredeem sila ng Panginoon at tinrabaho sila ng ating Panginoon. Binigyan sila ng bagong diwa, binigyan sila ng bagong puso, inalis yung pusong bato. At yung Espiritu ng Panginoon inilagay sa loob nila. At dahil dito lumalakad sila ngayon sa palatuntunan at kahatulan, kaayusan ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito makikita natin ito'y kapangyarihan ng ating Panginoon na hindi natin kayang gawin. Kailangan natin makita yung resulta ng tipanan, ng kasunduan. Yung sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Korinto chapter 5 verse 17 to 21. Yung tayo'y makikipagkaisa sa ating Panginoon Jesucristo. Yun yung sinasabi ng mga talata, datapwat ang sinumang nakipagkaisa sa ating Panginoon Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Lahat ng bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Yun ay kapangyarihan. Yun yung bisa ng kasunduan. At ito nga sinabi, ipinagkatiwala kay Apostol Pablo ang pakikipagkasundong ito na para bang ang Diyos ay namamanhik pa sa tao. Nasa pamagitan nga ni na Apostol Pablo, sila ay namamanhik, nakikiusap sa mga taong makipagkasundo naman kayo. Kaya po naalala ko sa usapin ng kasunduan, amen, maganda po pala talaga yung awitin ni Whitney Houston, yung awiting One Moment in Time.
na yung tinatawag doon na one moment in time, yung inaawit niya roon sa ilang mga talata, sinasabi roon, you are a winner for a lifetime. Ibig sabihin, ikaw ay mapagtagumpay, ikaw ay nagtagumpay, at yun ay for lifetime na. At ang sabi roon, if you seize that if you seize the moment in time, if you seize that one moment in time. Itong isa, ibig sabihin nito, hindi lang naipaliwanag, pero sa mga nakakaunawa, ang binabanggit niya rito, if you seize that on one moment in time. Ito yung kayong dalawa ng Panginoon ay nagsang-usapan o nagkasundo dito sa dugo ng tipan. Sapagkat hindi lahat ng lumalapit sa ating Panginoon, bagamat sinabi niya sa mga banal na kasulatan, sa aklat ng Juan, ang lumalapit sa Kanya, hindi niya tinatanggihan. Pero depende sa mga lumalapit. Pero kapag ang mga lumalapit sa Panginoon, sabi nga, walang galang, bastos, higit pa sa ating Panginoon kung makapagsalita at parang siya yung may authority kung makahingi sa Panginoon. Gano'n na lamang. Hindi niya naiintindihan ang kalagayan niya at hindi rin niya naiintindihan ang kalagayan ng Panginoon. Pero kung ang tao ay lalapit sa ating Panginoon Diyos, gayang sinasabi sa aklat ng mga awit, chapter 51, tingnan po natin sa mga sunusunod na talata. Ang sabi rito, aklat ng mga awit, chapter 51, tingnan po natin, na kung saan ang mga tao na lumalapit sa Panginoon na may mga bagbag na loob, mga bagbag na puso. Ang sabi ron, hindi niya babaliwalain. Ang sabi rito sa verse 16, sapagkat hindi ka nalugod sa hain na kundili bibigyan kita, wala ang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisisim puso, o Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Ito yung napakagandang pakikipagkausap o pakikipagkasundo sa Panginoon na meron tinatawag na bagbag na kalooban. Bagamat pwede po tayong lumapit sa Panginoon dahil sa ating kadalamhatian, humihingi tayo ng katugunan, kasagutan sa Kanya, hindi nga magkakait ang ating Panginoon. Pero mas lalong maganda na kung tayo'y lalapit na may bagbag ng kalooban at kawalan ng pag-asa na ang ating hinahangad ay yung tinatawag na kalayaan sa kapangyarihan ng kasalanan. Gusto natin yung kalayaan dun sa kapangyarihan ng kasalanan at ito yung kabagabagan ng ating kalooban sapagkat hindi natin kayang lumabas sa impluensya at kapangyarihan ng kasalanan. At kung ito yung kalagayan natin, ito yung magandang usapin at sitwasyon na kung saan tayo ngayon nakikipagkasundo dito sa dugo ng tipan ng ating Panginoong Kristo at tayo'y nagpapatubos. Sapagkat kung tayo magpapatubos na taken for granted lamang na walang kasinsiruhan at meron pa tayong mga tinatawag na reservation sa ating buhay, na ibig sabihin ay hindi talaga tayo lubos na nagpapatubos sa ating Panginoon, maaaring hindi niya tayo bigyan ng tinatawag na grant o yung tinatawag na pagtatrabaho niya sa ating buhay o paggawa niya sa ating buhay na tayo ay kanyang lubos at ganap na linisin sa buo nating karumihan. Nabigyan tayo ng bagong diwa, alisin yung pusong bato natin at palta ng pusong laman at ilagay niya yung kanyang espiritu sa loob natin at palakarin niya tayo sa kanyang palatuntunan. Depende ito sa mga lumalapit sa Panginoon, bagamat ang redemption o katubusan para sa lahat. Para sa lahat ang mga biyayang ito. Pero kung tayo ay magbabaliwala, ine-neglect natin yung prosesong ito, may panganib sapagkat sabi nga, ang kaaway, ang kadiliman, ang kasalanan ay mandaraya. Sabi nga ng maraming mga ngaral, ang pandaraya ng kadiliman, sabi nga, gahibla lang, gabuhok lang, pero makikita mo yan sa dulo, malaki yung tinatawag na pagkakaiba. At eto nga masasabi nating maliwanag, kung sino man ay magsasanla
ng kanyang jewelry o alahas sa pawn shop o kung kanino man. Kung sa pawn shop, pag isinanla mo yan, may authority dyan yung pinagsanlaan mo. May kapamalaan sila dyan at sila yung nangangalaga dyan. At kung sakaling ito'y kailangan mo, hindi mo yan magagamit. Bayaran mo muna. Kailangan muna yung katubusan. Kaya dito makikita natin kung sakaling matubos mo ang alahas mo, wala nang authority sa iyo ang pinagkasanlaan ng iyong alahas. Ikaw na ngayon ang muling nagmamay-ari ng iyong alahas. At ganoon din tayo, yes, likha tayo ng ating Panginoon Diyos. Ang sinabi nga ng aklat ng Genesis, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. At bago nangyari yon, ang tao ay kinuha mula sa alabok ng lupa. Mula sa alabok ng lupa, ang tao ay nabuo pero walang buhay. At ang sabi ron, hiningahan sa butas ng ilong at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya ang tao ay mixture ng tinatawag na earthly dust and breath of God. At yung earthly dust na ito yung physical body natin. At yung breath of God, ito yung ating inner soul. Kasama na rito yung ating diwa na kung tawagin ay spirit. Kaya ibig sabihin, ang tao na mula sa alabok ng lupa, wala yang buhay. Mula sa hininga ng ating Panginoon Diyos, ang tao ay nagkaroon ng buhay, kasama doon yung likeness and image of God. Kaya itigil na nga yung pagtatalo kung saan, kung sino ang kahawig daw ng Diyos. Kaya sabi nga, ay natigil na yon, mawala na yun. Sabi nga, nasabi ng mga filosofiya ay galing daw sa unggoy. Hindi, kasi yung diwa ng unggoy kakaiba naman sa tao. Pero yung diwa ng tao kapag nagbalik loob uli sa ating Panginoon Diyos, yung holiness of God and the righteousness of God na andun uli sa tao. Kaya ibig sabihin, ang tao ay mula sa hininga ng ating Panginoon Diyos. Then itong physical body natin, mula ito sa alabok ng lupa at muli yang babalik sa alabok ng lupa. Ito ngayon ang ibig sabihin about redemption. Nang ibig sabihin, ang tao ay hindi kontrolado ng ating Panginoon Diyos habang naroon sa kasalanan, as in hindi kontrolado ng Diyos, bagamat ang Diyos ay makapangyarihan. Pero ang isang malaking katotohanan, hindi niya kontrolado ang tao at yan ang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo na itinuro sa tao. Tingnan po natin yung Matthew chapter 6 verse 9. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, ganun din naman sa lupa. Hanggang doon na lamang. Ito yung panalangin turo ng Panginoon Kristo, Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Nais ipahayag ng ating Panginoon, tayong mga tao, spiritually, meron talaga tayong Ama na nasa langit. Huwag po nating kalimutan yan. Bagamat ang maraming mga tao ay hindi makatawag o kung tumatawag man sa Panginoon Diyos na nasa langit, ang Panginoon hindi tumutugon. Depende nga sa paglapit at pagdulog sa ating Panginoon. Kung lalapit tayo may paggalang, pagrespeto, pagpapakumbaba at hihingi ng kalooban ng ating Panginoon Diyos. Bakit ba ang hindi? Pero kung tayo'y humingi ng mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon Diyos, gaya ng mga paghihiganti, gaya ng mga kayamanan para sa kapalaluan, gaya ng mga karangyaan ng buhay, para lang lalong malayo sa kalooban ng Panginoon Diyos, hindi ito ibibigay ng ating Panginoon from the very start. Bagamat ang ating Panginoon pinangako na niya ang mga material na bagay, kung tutuparin ang tinatawag na Law of Moses o yung tinatawag na unang tipan. Ang pangako talaga dyan ng ating Panginoon, material blessing. Siyempre kasama na rin yung proteksyon ng ating Panginoon pang ibabaw ng lupa.
Sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon sa unang tipan, wala talagang pinangakong buhay na walang hanggan. Pero ang pinapangako talaga diyan, hahaba ang buhay mo, magiging dakila ka, dadami ang lahi mo, yayaman ka, ang iyong mga pag-aari, ang bukirin mo, lalong lalawak, ang mga kawan mo, lalong dadami. Pero buhay na walang hanggan at kalayaan sa kasalanan, wala talagang pinangako. Kaya makikita natin dito yung pagkakaiba ng unang tipan at kasunod nung ikalawang tipan o bagong tipan. Ito'y usapin ng tinatawag na kalayaan sa kasalanan at katubusan sa kasalanan. Kaya wag po nating sikapin na itong bagong tipan ay kagaya ng lumang tipan na dito'y tatanggap tayo ng mga material na bagay bagamat hindi yung pinagkakait ng ating Panginoon. Pero ito ang kondisyon, ito ang kanyang kalooban. Unahin muna natin ang ating kaligtasan. Unahin muna natin ay ang kaharian ng Diyos. At unahin muna natin yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan, yung kanyang kalwalatian. Yun muna ang unahin natin. Nang ibig sabihin nito, unahin muna nating makipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Panginoon Kristo. And then lahat ng bagay idaragdag sa inyo. Kaya mas mahalaga yung spiritual, mas mahalaga yung destiny o final destiny spiritual na binibigay ng Panginoong Hesus sa tao bago pa yung tinatawag na secular at pansamantalang bagay dito sa ibabaw ng lupa, sapagkat lahat tayo aalis sa ibabaw ng lupa. At maging ang lupa ay mapaparam pagdating ng panahon. Kaya ibig sabihin lahat ay mawawala. Pero yung kaluluwang may buhay na hininga ng ating Panginoon Diyos, mananatili yan. At doon tayo dapat magkaroon ng pangunawa saan natin ilalagay yung ating destiny. At ito yung pinaghirapan ng ating Panginoon, ang tinatawag na bagong tipan o yung tinatawag na redemption o katubusan na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya dahil dito, maging matalino tayo. Huwag tayong padaya. Ang ating angkinin ay ang pangako ng salita ng Diyos. Nang ibig sabihin, kung hindi natin nararanasan yung ganap na kalayaan, magpumilit tayong pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat marami ang nagpupumilit pero hindi mangyayari kung sa kanilang sariling kaparaanan lamang. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, kailangan po natin makita sa ating sarili yung sinabi rito sa ating teksto. Sila'y mga walang dungis. Yun naman ang sinasabi ng ikalawang Tesalonica or else, tingnan po natin sa aklat ng Tesalonica chapter 5 verse 23. Ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Okay. First Thessalonian, Unang Tesalonica chapter 5 verse 23. Ang sabi rito, 22, layuan nyo ang bawat anyo ng masama. Anyo palang layuan mo na. Sabi ron, layuan mo bawat anyo ng masama. Yung anyo palang layuan mo na, alam nyo ng mga tinubos. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, na ang inyong espiritu at ang kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Tapat yaong sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman ng mga ito. Ang kondisyon sa pagdating ng ating Panginoon, yung tinatawag na rapture, yung tinatawag na pag-agaw sa mga banal, nang ibig sabihin sa mga bagay na ito, nais ng ating Panginoon Diyos. Yung bisa at kapangyarihan ng katubusan, mangyari sa atin. Ganap na kalayaan. Sinabi naman ito ng ating Panginoon Kristo. John chapter 8 verse 32. Inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sinabi ng mga Hudyo, kailanman hindi pa kami nagiging alipin ni numan. Paano sinasabi mo na kami magiging laya? Sapagkat kailanman di pa kami nagiging alipin. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kung palayain nga kayo ng anak, ganap kayong magiging laya.
Nang ibig sabihin, ang pinalalaya ng anak ganap na malaya, at ito yung proseso ng pagbibigay kalayaan ng Panginoon. Yes, naganap na niya ang katubusan sa krus ng Kalbaryo, at pagkatapos nito, sa pagkabuhay niya maguli ng ikatlong araw, ang dugo ng tipan, yun din ang nagpabanal sa kanya. Bagamat pinasan niya ang kasalanan sa sanlibutan, siya ang umako sa kasalanan ng lahat ng tao. At yun ay iginalang inirespeto ng ating Panginoon Diyos. Kung siya ang makasalanan na umako sa kasalanan sa sanlibutan, paano siya nakabalik sa ating Panginoon Diyos? At kung paano siya nakabalik doon, walang iba kundi yung tinatawag na dugo ng tipan, na siya ang unang nakaranas ng bisa ng katubusan ng dugo ng tipan. Bagamat dugo niya yon, pero ito nga yung tipan. Nang ibig sabihin, ang kasalanan ng tao ay ipapatawad sapagkat meron tumubos sa sala ng tao. At ito sinasabi ng aklat ng Hebreo chapter 9 o Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10 verse 29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyong ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ini-emphasize dito ni Apostol Pablo na mabigat ang kahatulan ng mga taong umalipusta sa ating Panginoon Kristo. Lalo na daw dun sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya, at ang tinutukoy nung nagpabanal sa kanya ay sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat ang Panginoon nga, kung sino man ang may taglay na mabigat at maraming kasalanan, ang Panginoong Kristo na yon. Hindi si Apostol Pablo, hindi yung sinasabi nilang mga makasalanang tao sa ibabaw ng lupa, sapagkat yung kasalanan nila pinasan lang yun sa Panginoong Kristo. Isang tao lang yun, 2 tao lang yun, 10 tao lang yun, o kung sino man mga pinakamasasamang tao sa ibabaw ng lupa na kanilang nagawa ang karumaldumal na kasamaan, yung kasalanan nila pinasan yun ng Panginoon Kristo. Bagamat kung hindi sila nagpatubos, sila rin ang magbabayad nun. Subalit itong usapin, buong sanlibutan ang tinubos ng Panginoon. At yung kapangyarihan ng kasalanan nasa sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, Ama, bakit mo ako pinabayaan? For the very first time, nagkahiwalay ang anak at ang ating Panginoon. Ang berbo, ang salita ng Diyos na kung saan ay kabahagi sa lahat ng paglikha ng ating Panginoon Diyos. Dahil dito yung kasalanan na umatang sa Kanyang balikat, numatang sa Kanya, yun yung pinakamabigat na kasalanan. Pero dahil dito sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya, naging malinis ang ating Panginoon Kristo at nakabalik siya sa Ama. Yun yung kapangyarihan ng redemption. Yun yung kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon Kristo ng katubusan. Nang ibig sabihin dito, lahat ng tao, kung makikipagkasundo dito sa biyayang ito na katubusang ginawa ng Panginoon, lilinisin sila ng Panginoon, ipapatawad sa kanilang kasalanan, hindi naaalalahanin ng Panginoon ang mga nagawa nilang kasalanan, and then babaguhin, bibigyan sila ng bagong diwa. Yun nga yung righteousness, yung spirit of righteousness, or else yung tinatawag na wisdom. At dahil dito yung righteousness bumabalik sa tao, then yung batong puso tinatanggal ng ating Panginoon at pinapalitan niya ng pusong laman. Ibig sabihin pusong makatao, pusong makadiyos. Kaya dahil dito, tiwala siya na yung kanyang espiritu, ang espiritu ng ating Panginoon Diyos, ilalagay niya sa loob ng taong yun. Then yun nga pinag-aralan natin, yung espiritu niyang yun ang nananahan sa banal na templo ng Diyos. At yun yung sinasabi ng aklat ng Korinto. Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Kung naroroon nakalagay, sinasabi, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ganyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain na sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito, ang templong
sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Yun ay nangyari after na tayo'y i-work out ng Panginoon. After na tayo'y makipagkasundo sa ating Panginoon na may kapakumbabaan. Yung usapan talaga na gusto natin ang tinatawag na kalayaan. Yung usapan talaga na gusto natin ng redemption. Ito'y kahalintulad nung pinangaral nating Amazing Grace. Sa aklat ng Juan chapter 3 verse 14, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ay gayon din naman kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung Amazing Grace na ating ipinangaral, ito'y biyaya ng Diyos ng pagpapatawad sa kanyang bayan na nagkasala sa kanya ng pamumusong at panghimagsik. Kasi ito yung history na kung saan ay nasuya ang bayan sa kanilang kinakain, mana na lang sa ilang, at ang sabi ron, sila'y naghimagsik sa kay Moises at maging sa Diyos. Bakit daw sila dinala sa ilang? Walang pagkain, walang tubig, mamamatay sila ron. Pero sabi doon sa banal na kasulatan, ang Diyos ay nagpadala ng mga mababagsik na ulupong sa kanilang kalagitnaan at marami ang namatay. At dahil dito, ang sabi ng bayan, nagpakumbaba ang bayan, lumapit sila kay Moises, Moises, idalangin mo kami sa iyong Panginoon Diyos, alisin niya yung mga ahas sa aming kalagitnaan upang huwag kaming mamatay. At si Moises ay lumapit sa ating Panginoon Diyos, ipinamanhik niya ang tagubilin ng mga tao na yung mga ahas na yon ay mawala sa kanilang kalagitnaan. Pero iba ang tugon ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Moises, Moises, gumawa ka ng ahas na tanso at ilagay mo sa ibabaw ng tikin upang ang sino man tumingin doon ay mabuhay at hindi mamatay. At ito yung tinawag nating Amazing Grace, yung kamandag ng ulupong. Kapag nananalaytay na sa buhay ng tao, sigurado yon, isang oras mamamatay ang tao. Pero dahil may inilagay na biyaya ang ating Panginoon, matuklaw man sila ng ulupong. Dahil sila nakasala sa ating Panginoon Diyos, tumingin lang sila sa biyaya ng Diyos. Ang sabi ron, mawawala ng bisa yung kamandag ng ulupong at sila'y mabubuhay pang muli. Kaya dahil dito kung paanong ipinahalintulad ng Panginoon Kristo ang kanyang sarili na isang biyaya ng Panginoon, ang sabi ron, redemption from our sin ang ginawa ng ating Panginoon at dapat yun ay magkaroon ng katotohanan. Dapat yun ay magkaroon ng tinatawag na realidad na ang sabi nga ni Apostol Juan o ni Santiago, ang sabi niya, sabi ni Santiago, ang siwang ba ng bukal, babalungan ng mapait at matamis na tubig. Hindi mangyayari yon. Yung mga labi nyo na pinupuri nyo sa Diyos, yan din ba yung labi na ipinanlalait nyo sa inyong kapwa-tao, na hinahamak nyo ang inyong kapwa-tao? At pagkatapos ng pagkakataon, pag dumating ang araw ng Sabat, sasamba kayo sa Diyos, yan din labi niya ay pagpupuri nyo sa Diyos, iluluwalati nyo sa Diyos, at pag wala na yung Sabat at naandyan na uli kayo sa tinatawag na ordinaryong araw, nanlalait naman kayo sa inyong kapwa. Ginagamit nyo yan sa kapanlalait sa inyong kapwa. Kaya dahil dito sabi, hindi daw mangyayari yon. Kaya ibig sabihin, kung tayo tinubos ng ating Panginoon Diyos, walang lalabas diyang paghamak at panlalait sa kapwa. Gaya na sinabi ng ating teksto, ang mga ito'y walang lumalabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. 144,000 yun. Yung mga binili na pangunahing bunga ng ating Panginoong Hesus sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ron ay walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Hindi kaya ng tao na lumabas sa kapangyarihan ng kasinungalingan. Sapagkat ang kasinungalingan ay dumarating kung ikaw ay naglilihim, meron kang itinatago. Diyan lumalabas yung kasinungalingan. Kaya sabi nga, ordinaryo yan. Sa loob na lang ng pamilya. Halimbawa lang, kung ikaw ay sumweldo na o hindi, tinanong ka ng misis mo, sumweldo ka na ba? Pwede magsabi kang, hindi pa. Magkano sumweldo mo? Ito lang. Kasi nga may itinatago, may nililihim. Ordinaryo yun, pangkaraniwan yun. Kumbaga sa mga estudyante. Sabi nga, ba't ang agap mo? Pumasok ka ba? Opo.
Ay bakit mong aga mo? Wala yung teacher namin last period. But actually, maghapong hindi pumasok. Inumay na lang yun, napagod na lamang yun ng katatambay doon sa mall. Kaya napagang uwi dahil wala ng pera. Kaya ibig sabihin, kung meron kang tinatagong katotohanan, lalabas yung kasinungalingan. Pero kung ikay anak ng katotohanan, paano may lalabas sa yung kasinungalingan? Anak ka nga ng katotohanan. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo ay nagsasabi, ang pinalaya ng anak ganap na malaya. Inyong makikilala ng katotohanan na magpapalaya sa inyo. At sa mensaheng ito, kailangan po natin dito sincerity. Usapang kasunduan ng pagpapatubos sa kasalanan. At ang sabi nga ron, kahit nga anyo ng tinatawag na kasamaan, anyo pa lang, layuan mo na. Sabi nga, ano ba yung anyo? Sabi nga, kung uulan, bago yan umulan, una mong mararamdaman yung malamig na simoy ng hangin, bagamat makulimlim na. Pero kapag naramdaman mo na yung malamig ng simoy ng hangin at yung hangin ay medyo lumakas na, hindi na ordinaryo yung hihip ng hangin niya, bagamat hindi naman napakalakas. Ang ibig sabihin yan, pag malamig na ang simoy ng hangin, yung bagsak ng ulan, pumapatak na yun sa isang dako, bumabagsak na yun. At yung lamig nun, kumbaga yung lamig nun ay sumisingaw na at dinadala na nga nung hangin. Pag naramdaman mo yung malamig na simoy ng hangin, humanda ka, sigurado yon. Walang 5 minuto, andyan na ang ulan. Kaya ibig sabihin, kung anyo pa lang ng kasalanan, bago dumating ang anyo ng kasalanan, alam na yon ng mga taong tinubos ng Panginoon. Hindi na kailangang sabihin. Kaya dahil dito, ito yung ating nakikita. Ito'y usapin ng buhay na walang hanggan, di natin dapat ipagwalang bahala o wag tayong padaya sa filosofiya ng sanlibutan. Sapagkat ang sanlibutan, ito nga ang dumaya kay Eva at kay Adan. Na ang ibig sabihin, ang mga bagay na naririto, ito'y laging pansamantala. At ang layunin nito ay humiwalay tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, kung tayo ngayon ay nasa ilalim ng katubusan ng Panginoon, pag-aari na niya tayo. As in, pag-aari na tayo. Kaya yun po ang dapat maging maliwanag. Sapagkat huwag dumating sa atin yung sinabi ng Panginoon Jesucristo sa Matthew chapter 7 verse 21 na hindi tayo i-recognize ng Panginoon. Bagamat sabihin ng mga taong ito, kami nang hula sa pangalan mo. At sa pangalan mo, nagawa naming palayasin ang mga demonyo o ang mga masasamang espiritu. Sa pangalan mo, nakagawa kami ng himala. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala kailanman. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya nga yun ang ingatan natin. Yung sinabi ni Santiago, ang bukal ba ay sisibulan o babalungan, sisibulan o sisingawan o babalungan ng tubig na mapait at tubig na matamis. Huwag daw mangyari na itong labi natin may 2 dila, may sanga, parang ahas. Sabi nga, pinupuhi sa Diyos yung labing yan, iniluluwalhati sa Diyos. Pero pagkatapos luwalhati ng Diyos, hahamain naman, lalaitin naman ng kanyang kapwa at naandun sa mga kasinungalingan, pandaraya at panlalamang sa kapwa. Hindi daw ganon. Kapag tayo ay tinubos ng ating Panginoon, andun lang tayo sa usapin ng katotohanan. Kapwa-tao tayo. Ibig sabihin, meron na tayong pusong laman. Wala na yung pusong bato. Pusong makadiyos, pusong makatao. Kaya walang usapin doon para hamakin natin yung ating kapwa. Kapwa-tao lamang tayo. Kung nangyayari ang mga bagay na yun, kung sila may nakakasakit ng ating kalooban, ganyan din naman tayo, nakakasakit din naman tayo ng kalooban noon ng ating kapwa. Nung hindi pa tayo natutubos ng ating Panginoon. Pero nung tayo natubos na ng ating Panginoon, doon natin mauunawaan, sana ang kalayaan ay matanggap ng lahat ng tao. Para walang pagtatalo, walang pagkakaalitan, walang pagkakainggitan, pag-ibig ang namamayani at yun yung kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sa usapin ng mga bagay na ito, tayo na mga tinubos ng Panginoon pag-aari niya. At ang daming talata. Unahin natin, balikan natin yung Matthew chapter 6 verse 9. Nasabi ron, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo kung paano sa langit, ganun din dito sa lupa. Dumating ang kaharian mo, nang ibig sabihin, tayo ay maging kontrolado ng Diyos. Kaya nga, kaharian niya. Kaya ang sino man na hindi nasasakop ng kalooban ng Panginoon, hindi niya yung pinaghaharian. Kaya ibig sabihin, kaharian ng Panginoon Diyos, yun yung area of responsibility niya. Nang ibig sabihin, ang lugar na yan ay pinaghaharian niya. Then, etong ating buhay, yung ating kalooban, ang sabi nga ng Matthew chapter 17, verse 20 to 21, sinabi ng mga Pariseo, kailan darating ang kaharian ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na mapapagkikita. Naririyan o naroon sapagkat ang kaharian ng Diyos nasa loob nyo. Yun ang gustong sabihin ng ating Panginoon Kristo sa ating pananalangin at dapat maunawaan natin yung panalangin. Dumating nawa ang kaharian mo. Nang ibig sabihin, kontrolado tayo ng Panginoon. Kung nung unang panahon, medyo inabot ko pa ng kaunti. Nang ibig sabihin, tingin pa lang ng magulang mo, alam mo na ang ibig sabihin. Nang ibig sabihin, pag ikaw ay tinitigan ng iyong magulang, ng iyong tatay, ng iyong nanay, lalo na kung may mga panauhin o may bisita, tinitigan ka, tiningnan ka. Sabi nga ng matatanda, makuha ka sa tingin. Sa mga panahon natin ngayon, sabi nga, lobo na yung litig sa leeg. Sa pagsaway, ay hindi pa rin makinig. Kaya nga yun yung problema, pero inawit ko pa ng konti yun at medyo ino-orient kami ng nanay namin. May darating tayong bisita, may panauhin, huwag labas-labas. Doon lang kayo sa labas, maglaro kayo at kami may pag-uusapan. Kung kailan ba naman saka doon hihingi ng pamerienda, ay hindi makakatanggi yung tatay dahil may bisita. Ay, merienda, gutom na, gano'n, lapit. Kaya sa seminar, pag may bisita, huwag kayong labas-labas ng ugali ha. Makuha kayo sa tingin. Noon yon. Pero sana meron pa rin ganon. Nakuha sa tingin. Nang ibig sabihin, yung ginagawa mo hindi tama. Kaya ibig sabihin, kontrolado ka ng magulang mo kapag nakukuha ka sa tingin. Pero kapag hindi ka na makuha sa tingin, hindi ka na rin makuha doon sa tinatawag na labas na yung litid, dilat na yung mata. Sabi nga ng mga nakakausap ko sa Bible study, ay nandidilat di daw ang mata ng bata bakit ka nandidilat? Ay, paano din nandidilatan mo ko? Kaya nga ang problema, dumating nawa ang kaharian ng Diyos. Nang ibig sabihin, kontrolado tayo ng ating Panginoon. Sundin ang loob mo kung paano sa langit, ganun din dito sa lupa. Nagkakaintindihan tayo doon. Sa Diyos, kagalang-galang, karespeto ang kalooban ng Diyos. At tayo naman, na tinatahanan na ngayon ng Kanyang Espiritu at nilagyan tayo ng bagong diwa, the righteousness, at binigyan tayo ng bagong puso, and that is holiness. Magkaugma tayo ng ating Panginoon, magkatugma yung desire natin, magkatugma yung ating nais. Kaya dahil dito, sundin ang loob mo kung paano sa langit, ganun din dito sa lupa. Tanong, nangyayari ba yon? Na ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, nangyayari dito sa ibabaw ng lupa. Kung nangyayari sa ibabaw ng lupa, unahin natin sa ating sarili. Na tayo'y kontrolado ng Diyos. Na tayo mismo ay gumaganap ng kalooban ng Diyos kung paano sa langit, ganun din sa ating kalooban. Habang tayo naririto at nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. Kaya nga sabi, kalayaan, ang pinalaya ng anak, ganap na malaya. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang mga bagay na ito hindi talaga natin kayang gawin. As in, di natin kayang gawin. Kaya ngayon, may sinasabi ang banal na kasulatan, magpumili tayo kung hindi natin nakikita ito sa ating sarili. Sabi nga, one moment in time. To cease, if you cease, that one moment in time. Make it bright. Yun yung kaya sabi nga, doon sa awiting yun, napakahirap kapag hindi natin nabigyan ng panahon yung pakikipagkasundo sa Diyos. Yung sabi nga ay to engage in Him. Yung tayo ay na-engage sa Kanya. In-accept talaga niya tayo, hindi lang siya yung in-accept natin.
Nang ibig sabihin nito, nakipagkasundo talaga tayo. Huwag natin sabihin sa kana, hindi pa ako handa, sa kana, hindi pa panahon, marami pa akong gagawin, wag ganon. Sapagkat isa yun sa pandarayang kaaway. Pero pag dumating sa ating buhay, na nababagabag na tayo, na gusto natin yung tunay na buhay na nagmumula sa ating manlilikha, at gusto natin ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan dito, makipagkasundo tayo sa ating Panginoon Diyos, magpatubos tayo. Sapagkat kailangan natin yung bisa ng kanyang katubusan, at yun ang kailangan talaga ng lahat ng tao. Para sa gayon, kung humarap tayo sa kanya, kikilalanin niya tayo. Bakit? Tinrabaho ko yan. Anak ko yan. Ako ang umaring ganap dyan. Kaya sabi ng Romans chapter 8, verse 33, sino ang magsasakdal sa mga hirang ng Diyos? Ako ang umaaring ganap. Kaya ibig sabihin, kung sakali na ang tao ay naging isang mangangaral at matagumpay na mangangaral sa pamagitan ng secular na mga bagay na rito sa ibabaw ng lupa, or else ang naitatag niya ay reliyon, hindi yon garantiya na papasok siya sa buhay na walang hanggan. Bakit? Ano sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7? Hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng katampalasanan. Yes, mangangaral kayo, at the same time, manggagawa rin kayo ng katampalasanan. At yung sinasabi ng Panginoon, hindi nyo pinagsasanggalang ang mga dukat mahihirap, ang mga nasa mababang kalagayan. Favorite nyo yung mayayaman. Bakit nyo favorite yung mayayaman kumpara doon sa mahihirap? Kasi gusto nyo nung kanilang kayamanan, yung mahihirap walang kayamanan. Nasaan yung puso nyo? Nasaan yung pagiging kapwa-tao nyo? At yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, kayong manggagawa ng katampalasanan, di ko kayo kilala, sabagkat ang aking pinalaya, ganap na malaya, walang ginagawang katampalasanan. Pare-parehas ang tingin niya sa tao. Nang ibig sabihin, umuulan sa mabubuti at sa masasama. Sumisikat ang araw sa matutuwid at sa mga hindi matutuwid. Ganon kaparehas ang ating Panginoon. Kaya lang maraming mga ngaral paborito yung may pera kaysa doon sa walang pera. Huwag na wang mangyari bagamat nangyayari. Nang ibig sabihin, sabi nga ni Santiago, ang dalisay na reliyon ay ito: dalawin ang mga ulila at mga balo sa kanilang kadalamhatian at kapighatian. Nang ibig sabihin, yung mga batang ulila na walang nangangalaga, pag pinuntahan mo yon bilang isang mangangaral, dapat damayan mo sila, hindi pwedeng prayer lang. Kung may magagawa kang tulong, may maibibigay kang tulong. At dun daw sa mga ulila o sa mga babaeng balo, wala nang naghahanap buhay, kundi siya na lang, ay paano kung naiwang anak ay marami, sunod-sunod, 5 na sunod-sunod o 7. Hirap sa buhay yan, baka hindi na kumakain yan minsan. Kaya kapag dinalaw mo yun bilang mangangaral, magpapakita ka, tinatawag pagdamay, pagtulong. Ibig sabihin, ikaw ang bubunot, ikaw ang dudukot sa bulsa mo kung may dudukutin ka. Kumpara naman doon sa mga mayayaman, pag pinuntahan mo, lalo na yung iba galing abroad, ang tagal nyo din nagkita, doon sa mga mapipera. No, lagi na lang, pastor, tulong ko po sa simbahan, pastor, para sa pamilya nyo. Doon tuwan-tuwa yung marami. Kaya ngayon, yung sa tapat na puso, parehas ba ang pagpunta doon sa mga ulila, sa mga babaeng balo, dalawin sila sa kanilang kadalamhatian, kapighatian? Parehas ba yung pagpunta natin sa mga taong meron sa buhay? Kung parehas, salamat sa Diyos. Parehas tayong dumadamay sa kanila at hindi natin tinitingnan ang pakinabang sa mayaman. Ang tinitingnan natin, makadamay tayo sa kanila, sa mahirap o sa mayaman man, sapagkat yung kanilang kaluluwa nadadalamhati din yan. Kaya ganito ang punto, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Kung sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga taong ito na tinubos niya, binili niya sa ibabaw ng lupa, walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig, yun ay mula nang sila ay trabahuhin ng ating Panginoon. Nang makipagkasundo sila sa ating Panginoon, inaccept sila ng Panginoon, nilinis sila sa pamagitan ng dugo ng tipan, and then pinalitan ng kanilang bagong diwa, binigyan sila ng bagong diwa, pinalitan yung kanilang puso, inalis na yung pusong bato. Yun yung ganap na kapatawaran. Then pinalitan ng pusong laman. Then ang mga taong ito, sabi doon,
walang lumalabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Yun ay nang sila'y magpatubos. Pero nung hindi pa sila nagpapatubos, ay walang matuwid, wala kahit isa. Marurumi rin ang takbo ng isipan ng mga yan. Nang ibig sabihin, ang isipan ng mga yan ay hindi rin matuwid sa ating Panginoon. Ang puso nila, mandaraya din, masama din. No, yung labi nila, bat-bat din ng kasinungalingan, pandaraya at pagsisinungaling. Kaya ang punto, nang tayo'y tubusin ng ating Panginoon at nang sila'y magpatubos sa ating Panginoon, kabilang na sila doon sa 144,000 na kung saan ay wala daw lumalabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Kaya sa usapin pa lang ng pagsisinungaling, kilalanin natin ang ating mga sarili, hindi lang mangangaral, maging mga mananampalataya, magpatubos po tayo. No? Pero pinakamahalaga yung mga mangangaral, wag po natin ipagtanggol, idepensa ang kasalanan na tayo batik-batik pa rin. Ang ibig sabihin, hindi pa ganap na malaya. Kung ganon, baka wala pang bisa yung kasunduan nyo sa ating Panginoon. Wag ganon. Na parang sinasabi natin sa mga mananampalataya, sa mga nagnanais pumasok sa biyaya ng Panginoon, wag mong kapilitin ang sarili mo na maging ganap sa harapan ng ating Panginoon Diyos sapagkat wala naman yan. Sa kanilang paniniwala, wala, pero dito sa banal na kasulatan, meron. Dahil yun naman ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi niya sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 40, ang alagad ay hindi dakila sa kanyang Panginoon. Datapat kung ang alagad ay maging kagaya ng kanyang Panginoon. Datapat kung ang alagad ay maging sakdal, ay magiging katulad siya ng kanyang Panginoon. Basahin po natin Lucas chapter 6, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 40, hindi higit ang alagad sa kanyang guro, datapwat ang bawat isa pagka naging sakdal ay nagiging katulad ng kanyang guro. Sinabi yun ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa English ganito sinasabi, the disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. Siya may sabi nun, at ang banal na kasulatan ang may sabi. Kaya may malaking responsibilidad yung mga mangangaral kapag hindi nakaranas ng tinatawag na ganap at kapangyarihan ng katubusan ng Panginoon, kinokontra nila ito at ang tinuturo pa nila sa mga sumusunod sa Kanya, walang ganyan. Yun yung itinuturo, kaya problemang malaki. Kaya ito nga yung malaking problema. Sabi nga, basahin po ulit natin, sinabi ng Biblia, sinabi ng Panginoon Jesucristo, the disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. Ang sasabihin nila, habang wala pa tayo sa langit, andito pa tayo sa lupa, nagkakasala pa rin tayo. Ay nasa inyo sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang pinalaya ng anak, ganap na malaya. Kaya ibig sabihin, sinabi ni Santiago, ito bang bibig natin? Ang bukal ba ay bubukalan ng tubig na matamis at tubig na papait? Ito bang bibig natin? Dalawang sanga. Isang bahagi sa kasamaan, isang bahagi sa kabutihan, hindi daw yung pwedeng mangyari. Yan yung ulupong. Sabi nga, dalawang dila, akala natin mabuti sinasabi, pero mas mabigat ang timbang nung kasamaan sinasabi niya. Ang pinalaya ng anak, ganap na malaya. Kapatid sa ating Panginoon Diyos, nagsasabi lang po ako ng katotohanan, hindi po sa aking sarili lamang, bagamat ito ay nakita ko at pinatunayan ko sa aking sarili about sa redemption. Hindi ako pumapayag na ako ay pag-aari pa rin ng anyo ng kasalanan. Anumang anyo ng kasalanan from the very start, hindi ko po talaga tinanggap. Ang gusto ko, redemption. Ang gusto ko katotohanan. Kaya dahil dito, hindi naman ito para sa aking sariling pangunawa lang. Ito yung sinasabi ng Biblia. Ang problema, hindi sinasabi ng mga mangangaral yung ganung bagay. Kaya dahil dito, magpasimula ulit tayo dito sa umpisa. Redemption. Hindi nagtapos yung tinatawag na pagtubos sa atin ng Panginoon. Nagpapatuloy ito dito sa usaping kasunduan. Kung sinasabi ng maraming tao, sila na yung pinakamasamang tao, pero kung hindi ka magpapatubos sa Panginoon, mapapahama ka talaga sapagkat lahat ng tao dinaluyan ng kasalanan. Ang tangi ng pag-asa ng tao, yung tinatawag na redemption. Kaya ngayon nga, medyo napapahaba tayo. Sabi nga ng aklat ng Marcos chapter 16,
verse 15 to 17, sinasabi ro, ipapangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan, sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya mabautismuhan, maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya, parurusahan. Natisod po ako doon dahil di pa naman ako nagpapatubos. Ganon? Hindi lang naniwala kay Jesus Christ, ay ako naniniwala naman ako sa Ama. Naniniwala din ako sa Ina. At naniniwala din ako sa mga santo niya. Sa kanya lang, hindi lang naniwala sa kanya, mapapahamak na. Sapagkat wala po akong pangunawa. Nasa ilalim pa ako ng reliyon. Kaya sa akin, para sa akin, ba't ganon? Naniniwala naman ako sa Diyos Ama. At ako naman ay kahit papaano, pag pinag-usapan siya, may takot ako sa kanya. Pero kapag hindi siya pinag-uusapan, hindi ko alam yung kanyang kalooban. Kalooban ko, sinusunod ko. Kaya ito yung punto. Nang ibig sabihin, hindi lang sumampalataya sa Panginoon, mapapahamak na. Yes, sapagkat ang tao nasa kapahamakan. Walang pinangako ng buhay na walang hanggan sa lumang tipan. Ang buhay na walang hanggan ipinangako nang dumating ang bagong tipan, ang redemption ng Panginoong Sus. Meron ng pangako ng buhay na walang hanggan. At doon umiiral yung walang matuwid, wala kahit isa. Kailangan natin ang Redeemer, kailangan natin ang kalayaan mula sa tinaglay nating kasalanan at tayo ay maging bagong tao, maging mga anak ng Diyos at maging pag-aari na ng Diyos. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, wag po natin baliwalain ang bisa at kapangyarihan ng katubusang ginawa ng Panginoon Kristo. Walang ulitan ito mga kapatid sa Panginoon. Mahahayag sa atin ang buong katotohanan, wag nawang mangyari kung nasa hukuman na ng Diyos. Kahit anong sisi, kahit ano yung pagsasaayos na gagawin natin, wala na. Pero sa ngayon pa lamang, kahabagan tayo ng Diyos. Buksan sa atin ng ating Panginoon ang buong katotohanan para yung hiningang may buhay, ang kaluluwang may buhay na tinataglay natin wag mapahamak. Marami pa po tayong pag-uusapan, pero pansamantala, bigyan po natin ang importansyang ito. Sinabi na umitin, one moment in time. Pero para sa akin, the power of redemption, yung usaping tayo'y nakikipagtipan, usaping nakikipagkasundo tayo, nakikipag-engage tayo sa Panginoon at ang kailangan natin ay ang usapin na tinatawag na paglabas na sa kapangyarihan at impluwensya ng kasalanan sapagkat yun naman ang ginawa ng Panginoon, mangyayari yun. Kaya yung Lucas chapter 6 verse 40, ang Panginoong Hesus ang may sabi nun, hindi siya magsasabi ng walang pangyayari. Kaya niya sinabi, yun ang mangyayari. Kaya lang mandaraya talaga ang dyablo, ang kaaway. At minsan ginagamit niya ang maraming nagbabasa ng Biblia pero hindi nakakaabot sa pagkaalam ng katotohanan. Yun ang sinabi ni Pablo kay Timothy sa chapter 3. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, sa usaping ito, pansamantala itong mensahe, aral at turo sa atin ng Panginoon. Bigyan po natin ng importansya ang pagtubos sa atin ng Panginoon. Magpatubos tayo, makipagkasundo tayo. Siyempre ang usapin niyan, yung sinasabi niya, iiwan natin lahat ng anyo ng kasalanan. Total surrender. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, sa Diyos ang kapurihan, magpakailan-kailanman, sa ngalan ng Panginoong Jesus.